Akin ngayon, March 6, 2026. Ah, title po, We Had Hope, based on Luke 24, verse 21. So bago ko po umpisahan, hayaan niyo po na basahin ko po yung summary ng text from Luke sa verse 13 po, Luke 24 verse 13, para makita natin kung bakit nasabi dito na we had hope. Nung nabasa ko po to, nung sinend sa akin ni Pastor Rory, sabi ko, we had hope. Bakit kaya ang title, we had hope? So, nasa verse naman po siya. So, let me read po yung summary ng verse. Sabi po sa Luke 13:21 po, the two disciples are walking to the village of Emmaus, discussing the recent tragic events in Jerusalem. Jesus joined them, but they are prevented from recognizing him. So dito po parang yung after 3 days na buhay muli si Jesus, parang nag-recognize, nag-disguise. Hindi siya nagpapakilala na siya si Jesus na buhay muli. Habang sinabayan niya po yung dalawang disciples na naglalakad. Kasi gusto niyang malaman kung ano yung nasa puso ng mga disciples niya. He asked what they are talking about, and they expressed their deep disappointments that the one they thought would redeem Israel was crucified. So mga kapatid, the disciples here were speaking in the past tense, di po ba? Kaya we had hope. Para po sa kanila, dahil nga yung inaasahan niya lang mag-redeem sa Israel, wala na, kinrucified na. So parang siyempre pag alam nating patay na, parang wala nang pag-asa in human thinking, di po ba? Para po sa kanila, wala nang pag-asa, kaya dito po na nakuha tong na to, yung verse na to, kaya ginawa yung title, yung We Had Hope sa Luke 24 verse 21 po. So let me read the devotional reading po na binigay po sa akin ni Pastor Rory, na nagbe-base po siya sa streams in the desert po. So, ang sabi po dito, I have always been so sorry that the two disciples walking with Jesus on the road to Emmaus did not say to him, we still hope, instead of we had hope. The situation is very sad because in their minds, it is over. So yun nga, sabi ko kanina, parang wala na, patay na, wala nang pag-asa. Ganon din po, di ba, minsan sa buhay natin, yung nasasabi din natin na, we also say the words, I have hope. May mga moment na, may mga pinagpipray tayo, di po ba? Something na hindi nangyayari sa gusto nating mangyari. May mga inaasahan tayo na hindi nangyayari. Kagaya na nga lang po yung nagpe-pray tayo ng trabaho. Hindi ko alam, isa sa atin na may pinagpe-pray na trabaho, but hindi po dumating yung healing, yung nagpe-pray naman tayo na pagalingin tayo, tanggalin itong high blood natin, but hindi nangyayari. Yung mga problema sa pamilya, yung mga pagsubok na napakahirap solusyonan, di po ba? Nananalangin tayo, but minsan hindi natin nakikita, hindi natin na nakikita yung kasagutan ni Lord. Parang walang nangyayari sa mga pinapanalangin natin. So, sabi po dito sa slide po, when hope turns to past tense, dito po sa devotional reading, oh, if only they had said, everything has come against our hope, and it looks as if our trust were in vain, yet we will not give up, because we believe we will see him again. Instead, they walk by his side, declaring their shattered faith. Yun po yung sa dalawang disciple, no? So, minsan po, tayo, we often do the same po. Instead, sasabihin natin, we still trust.
na yung mga naririnig nila, yung siyempre disciples siya, no? Disciples sila, tapos kasakasama sila ni Jesus nung nabuhay pa si Jesus, bago pinako si Jesus, kasakasama sila kung saan si Jesus nagpipreach, nakita nila yung mga miracle ni Jesus na ginawa ni Jesus. Sabi doon, instead of saying, Lord, I still trust you, we say, I used to trust you. I used to believe. Yun, parang ganun po ang naging kalabasan ng dalawang disciple na to na kaya yung title na We Had Hope. Kasi parang sa kanila, wala na kasi nga patay na. So, when hope turns to past tense, everything has come against our hope. Di po ba? Ganun naman po talaga. Pag nawala na tayong pag-asa, parang halas, finish. Sometimes when we face many problems, we begin to lose hope. Totoo naman po yun. Minsan nangyayari po talaga sa atin yun, di ba? Maybe we say, I prayed before but nothing happened. Yun nga pong sabi ko kanina. Pero sa totoo lang, God reminds us today that faith should not stop just because things are difficult. God is still moving even when we cannot see it. But faith should not be in the past tense, di po ba? Kasi kung yung pagtitiwala natin sa Panginoon, sa buhay natin, we witness how God is good. Kung paano siya nag-work sa atin. Lahat ng tayo nababasa lang natin sa Bible, but these disciples, uh, na-experience nila nakasama si Jesus, na-witness nila kung ano yung ginawa ni Jesus. Yung mga miracles niya, yung mga preaching niya na nangyayari talaga, naging totoo. Kaya dito ni-remind tayo na yung faith natin should not be in the past tense. So, dito yung parang may correction dito. Sabi dito, how foolish you are, slow of heart to believe. Sabi po sa Luke 24, verse 25. Jesus had to say to them how foolish you are and how slow of heart to believe. Kasi Jesus was reminding them that they forgot His promises. Di po ba? Kasi, yun nga, kasama sila ni Jesus, kumbaga, lahat ng mga turo ni Jesus narinig nila. Like us po, minsan, sa Bible study, sa mga sermons, lahat ng mga reminders ni God is talagang naririnig natin, di po ba? But sometimes we forget, di po ba? This correction po, this was not anger, it was loving correction. Di po ba? Kasi minsan akala natin, pag sinabing foolish, parang harsh naman. So, hindi po siya, this was not anger, it was a loving correction. Sometimes our disappointment makes us forget what God already said. Kasi nga, lahat ng paalala ni Lord sa atin, hindi man siya nagkulang, no? Lagi man siya nagpapaalala sa atin. Kaya kahit saan nga may mga pag-aaral. So lahat ng mga pag-aaral nandun talaga yung loving correction ni Lord, 'di ba? Hindi lang puro papuri. Meron talagang pagpapalo din, 'di po ba? God always reminds us to trust Him through His Word, through a sermon, or through a devotion like this. Diba? Minsan, sa ganitong gawain, di lang naman tayo nagjo-join because, yung mapurihan lang tayo or pag-pray lang tayo. But we learn something na yung minsan kailangan din natin marinig yung correction na nanggagaling po sa salita ni Lord. Kasi minsan kunwari yung asawa natin, kinorek tayo, parang 'di ba? Or yung kapatiran natin, pag na kinorek tayo, parang nasasaktan tayo, di po ba? But yung salita ni Lord, very powerful pag siya ang nangusap sa atin, tagos sa puso, di po ba? So, pag kay Lord,
loving correction 'pag ibang tao parang marites ang naging kalabasan, 'di mo ba? So, ayun po, sometimes our disappointments makes us, natabunan, 'di ko mabasa. Makes us forget what God already said. Nasabi ko na pala 'to kanina. So, God lovingly reminds us that His promises never fails, 'di ba? Kaya yung lahat ng mga, yung pagmamahal ni Lord sa atin talagang, laging ano diyan, panalo tayo diyan. Kaya hindi siya laging lahat ng mga pangako niya ay hindi napapako, 'di ba? So dito po, may point po dito, sabi po, "I trusted him when the roses were blooming. I trust him now." So true faith says, "Lord, even if wait, even if I don't understand everything, I still trust you." So yun po, napakaganda po ng mga ano, ng ang sabi po dito sa ano, ah sa point po, the soft sweet summer was warm and glowing. I trust him when the roses were blooming. Yun pala. I trust him now. Yun pala yun. So, sometimes it is easy to trust God when life feels like summer, di po ba? So, but real faith says, even when the storm comes, I trust him still. Yun nga sabi ko kanina, sometimes when life is good, it is easy to say, I trust God. But when trials come, that is when our faith is tested. Di po ba? True faith says, Lord, even if I don't understand everything, I still trust you. So napakaganda po ng mga words na to, di po ba? So na remind tayo muli na kahit anong mga pagsubok na dinadanas natin or dumadating sa atin, dapat lang tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil yun nga, yung mga pangako ng Panginoon ay hindi po napapako. Lahat po. Minsan may mga pinapanalangin tayo ngayon, but later, you will see how God works. May timing kasi si Lord, di ba? So, may share po ako nung pinag-aralan ko po itong lesson na 'to. Naalala ko po yung, plano namin ni pastor. Actually, may employer na sana si pastor sa UK. Yung kapatid ni pastor nagtrabaho po sa Cambridge, nag-manage ng home care. Ngayon, excuse me, nagha-hire sila to manage sa London. So, ayun, na-interview na si pastor and everything. Sa UK pala, bago ka mag-hire ng ano, ng employee, kailangan mo na ng approval from immigration. So, suddenly, na-deny kasi ang sabi po, sa sitwasyon ngayon sa UK, parang kinokontrol nila yung taong pinapasok nila doon. So, parang ang sabi po, they won't allow them to hire outside from UK. They will allow only to hire the one inside the UK already. So wala. Parang parang naano kami doon, medyo medyo nalungkot kasi sa edad namin ni pastor, parang dito kasi sa UAE 'pag pumatong ka na ng 50 or 60 parang hirap ng sa amin po, sa aming part, parang hirap na maghanap ng work or until 60 lang talaga yung mostly nagkakaroon ng ano, employment visa. So, after that, you go home, kalas. So, 'di ba? Unless lang kung meron kang employer talaga na bibisan ka. Pero mostly, pag may edad ka na, bye-bye. Wala kasing citizenship dito. So, ano po, retirement plan, dahil lang din, based lang din po sa goal ng anak. So, parang gusto niyang ibang bansa, mag-master, blah, 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 for, for, hinahanda din namin yung ano niya, yung para
for transition para hindi din siya mahirapan in the future. So parang nag-iisip kami retirement plan sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. So yun, in-expect namin na mapunta na sa UK dahil nga okay na yung employer, blah blah blah. But suddenly, ganun po ang nangyari. But may good news po. Dahil yun, may ino-offer naman sa Europe, which is good. Kasi yung plano ng anak ko, yung goal niya to have a masteral in Spain. So parang pag Europe, Spain, so parang ano lang siya. Pag nagkaroon ka na ng visa doon, anywhere in Europe, makakapunta ka. So yun, parang, yun nga, parang hinahanda na ni Lord to para sa anak namin in the future. So excited na ako sa, kasi ano yun, countryside. So excited na ako, parang nasa edad na talaga ako na looking forward for countryside. So yun. But lahat na i-forward na namin, yung papeles namin and everything. At may nasabihan na rin si pastor, nagpaalam na rin si pastor sa mga elders sa church. Hindi pa pinaalam sa church dahil, siyempre, wala pa namang ano, but because si pastor may katungkulan, he needs to give the heads up to the leaders. Ayun, bigay na siya ng heads up na ganito, ganyan. Ito yung plano namin and everything. But suddenly, hindi na nagre-response yung employer. So sabi namin, minsan nag-uusap kami ni Pastor, sabi ni Pastor, hindi na talaga nagre-reply yung ano, no? Yung employer natin. Sabi niya, lahat kinuha na po sa amin yung ah, NBI namin, inasikaso pa talaga, ilang beses pa pinadala sa Pilipinas kasi nga pagdating dito, hindi pa pala, mali pa pala, so binalik na naman sa Pilipinas and everything. Pinadala na namin yung password namin ng copy sa akin, kay JD at saka kay Pastor. But walang nangyari. Hindi nag... Ay, wait lang. Yung charger ko, umutok. So yun po, walang nangyari. So sabi ni pa, sabi ko, it's okay. Sabi ko, hindi natin alam yung plano ni Lord. Sabi ko, we thank God na may trabaho tayo. Ngayon, at least yung trabaho mo na iba, kahit pa paano, nag-iba din yung sahod. So, alam mo yun, yung si Lord nagpapakita din ng sign na, alam mo yun, yung lahat control niya. Sabi ko, if God's will na makapunta tayo doon, it will happen. So, yun po, yun yung sinasabi namin na it's in God's hand. Wala naman talaga tayong magagawa, di po ba? Kahit anong gusto natin na makapunta sa snow, kung ayaw naman ni Lord, wala tayong magagawa din. But there is still hope, di po ba? Kaya kami, sabi namin, in God's time. In God's time, di po ba? So, ah sabi dito, do not say we had hope. Say, I still hope. Maybe today, mga kapatid, you are tempted to say, I had hope. But God is inviting us to change our words. Not we had hope, but I still hope. Because Jesus is alive, and as long as He lives, as long as He is alive, hope is alive. Di po ba? Amen po ba dito mga kapatid? Truly naman po, Amen, di amen. ba? Truly po. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran at yung hope natin ay nasa Kanya is buhay na buhay po. Lahat po ng, hindi po yung mga pinapanalangin natin na witness po natin how God is good. Paano po siya mag-orchestra sa buhay natin. Minsan may mga pangyayari lang sa buhay natin na hindi natin maunawaan, ang hirap solusyonan, but when we go to God, we ask God guidance, yung Holy Spirit mag-intervene. He will lead us, di po ba? So yan, ganun po kabuhay ang Panginoon natin. Akala natin patay na. Akala ng minsan yung iba patay na. But no, God is alive. He is alive. He is anywhere. He is everywhere. Di po ba? Kahit saan, nandun siya. Kahit sa anong sulok, on four corners of this room, nandiyan sa, He is there always.
So for our closing verse po, dito po sabi, why my soul are downcast. Di ba minsan ganun tayo, but God reminds us to declare, put your hope in God. Sabi dito, if your heart feels heavy today, speak to your soul, declare na put your hope in God. God is the only hope we have. Jesus is our hope, di po ba? So faith must stay in the present tense. Yan po mga kapatid. Yan po ang aking sharing sa umagang ito. Baka gusto po, meron po kayong gustong i-share. And you are welcome po. Bago ko po i-play po ang aking closing song po. Si Pastor, baka po, sabi ko, kung ayaw mo mag-share, edi magdagdag ka na lang ha. Pastor Tristan, umalis ata. Hello po. Praise God. Thank you po sa mabiyayang mensahe. Okay po, magdadagdag ko. Probably the greatest thing about yung walk to Emmaus is yung hope talaga is hindi namamatay. Probably when they said we had hope, there are things to really consider. Kasi yung walk to Emmaus, if we look at the verse 21 ng Luke 1, if I'm not mistaken, in Luke 24, verse 21, sabi nila, we had hope kasi sinunong nila eh. But why are you so downcast? Pinatay kasi ng mga propeta yung mga Pharisee. This person named Jesus Christ, he is a prophet, na powerful, is a man of God. And they said that we had hope that he was one who was going to redeem Israel. And what is more, in the third day, they said that he rose again. Hindi sila naniwala kagad. Kaya nirebuke sila ni Jesus Christ. You foolish people. You really foolish people. Ano naman kaya yung isang significant na makakatulong sa atin? This talks for me is, personally, it's all about a saving grace of Christ. That hope is a saving grace of Christ. Savior. There are three elements daw na kailangan nating maintindihan regarding about magiging saved. One is, we have been saved. When we have been saved, past tense, sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love. While we are still sinners, Christ died for us. So hindi na po pwedeng bang yung mga tao na sasabihin nila na, tsaka na lang pastor pag mabait na ako. Tsaka na lang pastor pag maputol ko na yung sungay ko. Tsaka na lang pag once na medyo. Kasi sabi doon, while we are still sinners, makasalanan ka pa lang, Christ died for us. So it's past tense. More than 2,000 years back, Christ already died for us. So it's up to you to receive Christ or not. Then, hindi natatapos doon. If we have been saved, sinabi na niya, nagiging personal lang ngayon pag you accepted the Lord Jesus Christ. We call it, I am saved. Di po ba? We have been saved, then I am saved, personal na siya. We believe that the heart of the Bible is John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Parallel din po to sa Ephesians 2, that you have been saved by grace. Sinabi doon, you, meaning to say personal. When you accept, you fully would say, I have a personal relationship with Jesus Christ, and I have hope despite of whatever circumstances that is going on. Di pa rin natatapos doon. The third is, importante din. We are being saved. Meanings to say, communal naman. The Bible speak of sharpens iron, iron sharpens iron. Kaya pag once na nag-iisa ka lang sa salvation, hindi ka pupunta ng church, hindi ka magsisimba, hindi ka magba-Bible study, pupurol ka, manglalamig ka talaga. Kaya importante na there is a accountability. Yan yung napakaganda sa GMC. There's accountability sa atin.
I am accountable to you, you are accountable to me. So we pray for each other. We pray na mag-strengthen. And kinukumusta talaga ba? Kapatid, hindi ka nagsisimba. Anong nangyari? Ganito, ganyan. So, sabi nga sa ibig communal, by which you are being saved if you hold fast from I preach. Si Paul ang nagsabi nito, sinabi niya sa lahat ng mga tao. So the hope that we have is, we have been saved, no excuse. Kahit makasalanan ka, then you have to accept, I am saved. You confidently say that I am saved, no matter what. And being communal, we are being saved. Meaning to say, from glory to glory. Theologically speaking, hindi pa naman po talaga tayo, nandito pa tayo na experience natin yung saving grace ng Panginoon. Pero the glorification is that we are kingdom citizens. Once we are there in the presence of the Almighty God, doon natin malalaman talaga na to the fullest extent yung hope na yun na there is no weeping, no more mourning, no more worries, no anxiety, no problems, no trials, no difficulty. Si Lord na nagsabi there, it's pure joy for the rest of eternity. That is the hope that hindi mawawala sa atin. So whatever it is na nangyari or whatever it is na nangyayari sa buhay natin, it does not compare to the glory that we will have. That's a perfect hope. Amen po. Amen. Thank you. Meron pa pang gusto mag-share? Marcis, dagdag ko lang. Amen. Blessed morning po. Sabi nga sa iba, sa mga non-believers, yung hope daw yun yung last resource nila. Diba? Pagka walang-wala na sila, doon nila naalala ang hope. Pero sa ating mga mananampalataya, yung hope, ang pagkain nating spiritual, nakasalalay doon yung trust and confident natin na God is with us, and yung laging active yung pagiging optimistic natin, dahil nga we believe that even in the difficult situation katulad ng mga nangyayari sa atin dito sa Middle East, 'di ba? Our hope is in God. He is our living hope. So, yung hope na yun, napaka-importante. Ilang beses binanggit yan sa Bible. And meron akong, parang ano ba yung sabi sa, meron akong, tag ito. Yung pinaka-Bible verse na sa akin. Teka. Sabi yung sa Romans 15:13, sabi, it speaks to being filled with joy, peace and hope through trust in God and Holy Spirit. We are filled with nasa atin ng Holy Spirit. Kapag nasa atin ng Holy Spirit, laging nandun yung pag-asang God is always with us and God will never leave us. Yung pag-asa, ang pangako niya is pinangahawakan natin kasi alam nating buhay ang ating Diyos na nasa langit. Na may lang ng langit at lupa at hindi tayo talaga pababayaan at hindi talaga tayo pababayaang masaktan o ano man ang mangyari kasi yung hope talaga na alam nating yung may kasamang pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. So that is, yun lang po ang share. Thank you for letting me share. Thank you po. Anyone else po? So, kung wala na po, let me play this closing song po. Then after this, Ate Finet, just po ha. Kayo na pong magpatuloy. Ito po yung pakinggan po natin. Pakinggan po natin yung kanta, napakaganda din po, napaka-powerful. You know your heart, running the way, let us see. Everybody, no matter what. As of right now, this is here, this is for you. This has been there for us every step of the way.
Thank you. I'm such no one. Thank you.